Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo, Energy. Isang magandang hapon pa rin po, Metro and Mega Manila. Lalong-lalo na batiin natin ang mga taga Villarica Pawn Shop dyan sa may Galas, Quezon City. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Batiin din natin ang mga taga Mauway, Mandaluyong City. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre may nag-message din sa mga taga Balungkasi dyan sa may Navotas. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. In fairness, ako pa rin po si Kapitano Sisa at ito pa rin ang Chika ni Sisa. Woo! Isang magandang hapon pa rin po sa inyong lahat at syempre sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin pong nakatutok dyan sa may Bustilio, Sampaloc, Manila. Hello po sa inyo, magandang hapon. Alam ko medyo maulan, mag-iingat po tayong lahat. Parang pag ganitong maulan, diba? Parang ang sarap mag-dinner ng paksiw, oo, diba? Kahit anong isda, basta paksiw, diba? Ang sarap! Tapos malamig, tapos may mainit kang kape, diba? Ay, grabe na ito, ginugutom pa na naman ang aking sarili. Pero eto na, tumungo na tayo sa ating pangalawang Chika! Nakakaloka, hindi ba? Kung kahapon nga ay balita nga natin ang pagtatanggol at parang pagpapasinungaling. Meron ba gano'n? Diba? Kumbaga parang pagpapatotoo sa kumbaga sa ugali ni Bella Padilla, si Miss Marisol Soriano, na parang pinasisinungalingan niya lahat ng mga parang naglilipa ng mga balita na kasi Hoda nga daw na meron daw ugali na ganito. Na-corner nga din itong si mismong, 'di ba? Itong si Bella Padilla during their press con sa kanilang pelikula ay para bang may nagtanong sa kanya kung kamusta na nga ba ang relasyon niya kay Angelica Panganiban at Kim Chiu. Kasi matagal na napapabalita ito, di ba? Buhat na nagkaroon siya ng problema with Blood versus Duty production staff at sa ilang mga artista ay pumutok na rin ang balita na hindi na nga daw masyadong nakikita nga magkakasama ang tatlong ito na kadalasan sa social media very active sila na lagi silang kung hindi naghaharutan, yung mga ganyan na, di ba? Ngayon daw, parang teka sandali, ba't parang lumamlam at ang madalas na nakikita na lang daw ng mga tao na ipinopost ni Angge ay si Angelica at si Kim Chiu na lang. So, nowhere, kumaga parang ay walay na si Bella. Kaya nga naman hindi na iwasan na tanungin siya during their press con para sa kanilang upcoming pelikula ni Inay Maria, 'di ba? Na kung kamusta na nga ba? Ito lang nga maikli niyang pagsambit. Kumaga parang one word, hindi naman one word, kumaga one sentence pero makabulukan at punong-puno ng laman. Kumaga parang ikaw na lang ang umintindi sa kanyang sinabi na parang I don't want to talk about it right now. Diba? Nung tinanong, kamusta na ang relasyon nyo nila Angelica and Kim Chiu? Yan ang reply niya. So, ibig sabihin, okay. So, yung mga tao, yung mga netizen, lalong-lalo na, diba? Russell Vargas, diba? Na para bang sinasabing na lang ngayon, okay. So, ibig sabihin, totoo palang may mga tampu-tampuhan sila na nakakaloka. So probably totoo rin ba yung mga naglalabasang balita na hindi na nila masakyan yung trip ni Bella? Ganun ba yun? Ako nagtatanong lang 'di ba? Kasi pag nakikita naman natin sila lalong-lalo na 'di ba na magkakasama, 'di ba? Parang ang saya-saya nila. Gumawa pa nga sila ng group name nila na ang Becky, 'di ba? Kasi it's consists kaya ang Becky tinawag nila sa silang tatlo is Angelica, 'di ba? Tapos kumaga parang
sino to? Bea and Kim Chu. Kaya ang Becky yun na nakakaloka. So ngayon, Angki na. Kasi wala nang Be. Ganon. Angki. Dadalawa na lang sila eh. Diba? Angki. Ganon. So nawala na ang Becky kasi nawala ang gitna. Pero yun nga, para naman sa akin, siguro kung ano man ang pinagdadaanan sa mga magkakaibigan, normal lang naman yung hindi sila magkaintindihan eh. Pero siguro irespeto na lang din natin, gaya nga ng sinabi ni Bella Padilla, hindi naman din siya nagsasalita sa public nor sa kanya mga social media platform patungkol sa kung ano man ang naging problema nila, kung may problema man sila, hindi ba? Ang pagkakasabi lang naman niya, she doesn't want to talk about it right now, diba? So, ibig sabihin lang ganon, baka yung nag-interview during the press con, gusto niya sabihin dun sa nagtatanong is, let's not talk about this now, let's talk about the project. Kaya nga tayo nagpa-press con, hindi para uriratin kung ano nangyari sa amin, diba? Naniniwala naman ako na pag tunay kang kaibigan, makakaunawa ka, makakatanggap ka ng mga bagay na kumbaga sasabihin ng mga kaibigan mo na hindi mo nakaunawaan, 'di ba? Pero kung mataas din naman ang ere mo, ay dun na tuluyang nagtatapos ang mahabang panahon ninyong pagsasama, 'di ba? Sayang naman magkakaunawaan din 'yan. Pare-pares naman din silang mga 'di ba? Kumbaga parang mga masasayang tao. Pag masasayang tao talaga, normal lang 'yan na nagkakapikunan, pero at the end of the day mag-uusap. Sana after nitong project niya with Inay Maria, makapag-usap at muli nating makita si Bella Padilla para makompleto na ulit na ang Becky. Muli nating masilayan sina Angelica Panganiban, Bella Padilla and Kim Chu, 'di ba? Okay, normal lang naman 'yan sa friendship, 'di ba? Pero sana maayos. Gaya nga na sinabing pagbibigay respeto na rin siguro ni Bella na ayaw niyang pag-usapan para hindi madrag at hindi rin sabihin na ginagamit niya yung issue para lang dun sa kanyang proyekto. Tama naman din yung naging sagot niya. It's a very wise kumaga parang reply doon sa sagot na yun. And syempre, doon sa mga iba naman, let's be professional. If they don't want to answer it, diba? Let's respect it. Baka kasi hindi lang talaga sila maboka publicly, diba? Sabi nga nila, hindi naman lahat kailangan ibunyag mo sa publiko kung ano yung nangyayari sa buhay mo kaya sa inyong magkakaibigan. Kasi kadalasan, dyan mas lalong lumalala yung gatong ng publiko. Tama ako, diba? Anyways, mga pangga, yan dito na po natatapos ang ating programa dahil susunod na po si Baby Toby para sa programang FRC. Magkakitaan na naman tayo sa darating na Lunes para sa isang umatigabong tsikahan na dala-dala ng napakagandang bakla. Oo, ako yun. Ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Bye!